Jed, sa nakaraang mga araw ng impeachment trial, mayroon bang rules na ibinaba ang presiding officer sa pagtatanong ng senator judges? Walang direktang kontrol ang presiding officer sa mismong nilalaman o klase ng pagtatanong na ginagawa ng mga senator judge dito sa impeachment trial. So ito yung ipinaliwanag kahapon ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongkol matapos yung naging mainit na interjections o pagtatanong ng senator judges dito sa testigo ng prosecution na si Attorney Roderick Wamil. Matapos ang direct at cross-examination ng prosecution at defense team, ay ang pagkakataon para sa clarificatory questions sa interjections ng senator judges. Binibigyan sila ng tig-2 minuto para makapagtanong at bukod dito ay wala namang ibang rules na ibinaba pa ang presiding officer. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongkol, tanging ang mga patakaran sa oras at bilang ng pagtatanong ang binabantayan o may limit sa ngayon. Ang limitation lamang po sa ating senator judges ay yung logistical limitation na 2 minutes ang kanilang pagtatanong at 2 rounds ang kanilang pagtatanong. As to the kind or quality of the question that they will ask, wala pong control ang ating presiding officer because bahala po yung ating mga senator judges kung anong gusto nilang patukuyin kasi sila po yung ultimately magde-decide ng ultimate question kung guilty or not guilty. So sila yung kailangan makumbinse na yung inihaharap na ebidensya po sa kanila ay credible, truthful, at accurate po. So they are also the ones who can decipher individually kung ano yung for them questionable, ano po for them yung kapanipaniwala at hindi kapanipaniwala. Kaya doon po nanggagaling yung mga tanong ng ating mga senator judges. Gayunpaman, nauna nang ipinagbawal ng impeachment court, particular sa prosecutors at defense counsel ang paghahayag ng konklusyon o pagsagot ng concluding statement hanggat hindi pa naipepresenta ang mga ebidensya sa isinasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantalang matapos ang ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, ipinaliwanag ni Attorney Tongkol na base sa desisyon ng korte ay hindi maaaring gamitin ang sinasabing affidavit ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa impeachment trial. Nilinaw rin niya na hindi maaaring ituling na ebidensya o katotohanan ang mga nakapaloob sa affidavit ni Las Cañas. Yes, the contents of which, katulad ng paulit-ulit, 3 beses yata sinabi ni Presiding Officer last week, no, na yung nilalaman ng affidavit na yon ay hindi po tinitake in o hindi pwedeng i-take in ng ating mga senator judges as truth or truthful or accurate at na yung mga allegations na nakapaloob doon ay hindi pwedeng i-consider as evidence ng ating mga senator judges. Only as to the fact na ginamit yung affidavit na yon ni Attorney Melvin Matibag bilang kanyang basehan para as an open source lead para mag-conduct ng investigation ng NBI. For that limited purpose alone. Existence sa may affidavit na ganon at ginamit yon ni Attorney Melvin Matibag as open source lead to conduct the investigation by the NBI. Bago pa man ito, kinwestiyon na ng defense team ni Vice President Duterte ang nasabing affidavit dahil walaan nila itong wet signature at hindi man lang notarized. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nila ipinasampina ang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad dahil hindi na ito matagpuan. Sa darating na Lunes, August 10, inaasahang ipagpapatuloy itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan inaasahang muling uupo sa witness stand yung State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO na si Sailin May del Campo. So ito ay matapos yung pagsasabi or inatasan siya ng presiding officer kahapon na i-review muna yung mga dokumento
dokumento na kanyang i-verify o ipapaliwanag pagdating o sa pagharap niya dito sa trial ng pangalawang Pangulo para rin makatipid ng oras dahil kung mapapansin natin nung mga nakaraang trial, tumagal yung pagdinig or yung trial dahil sa pag-verify ng mga dokumentong ipinapresenta dito sa nasabing paglilitis. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina.